Sa kasalukuyan, si Brian Izaguirre ay maituturing na magandang impluwensya para sa mga kabataan ng Marikina. Marami siyang youth projects na pinamumunuan upang ilayo ang mga kabataang ito sa mga masasamang bisyo at gawain. Si Brian sa trabaho, sa amin dito, yung pwede niyang itulong sa amin dito, yung kulang dito na pwede niyang ibigay, ibahagi, binibigay niya sa tinutulungan niya kami, yung andun siya, kasama namin siya talaga. Matulungin naman siya. Kahit hindi taga dito sa amin sa volunteers, basta lumapit sa kanya, pilit niya tutulungan. Kung di man niya kaya, pipilitin niya matulungan. Sa abot na makakaya niya. Isa siyang mabuting tao, mabait na tao, magalang, masiste, masayahin, matulungin sa kapwa. Walang sinisino basta lumapit sa kanya. Hindi maaaring hindi niya tutulungan. Tutulungan at tutulungan niya kahit anong mangyari. Sa abot ng kanyang makakaya. Marunong siya makisama at mapagmahal siya sa amin. At saka lahat ng problema namin, kung idudulog namin sa kanya bilang isang consultant, nabibigyan ng solusyon. Maganda po ang pamamalakad niya dito. Yung napunta siya rito, gumanda ang volunteer. Eto na po ang aming guest ngayong gabi na to at siya si Brian Izaguirre. Hello, Brian. Hi. Welcome to the show. Yeah. Okay, so ikukwento niyo yung buhay niyo sa amin ngayon. Pero let's start from what you're doing right now. Yeah. Ano mga pinagkakaabalahan mo? As of now, I'm presently employed sa Marikina City Hall. Consultant on youth development ako ni Mayor Marides Fernando. Ang magbutihing asawa ni Chairman Bayani Fernando. At the same time, ako ay trainer ng Volunteers Management Office under her program sa bayan ng Marikina. Ano ang saan ka nag-graduate sa college? Sa PSBA. But graduated din ako ng Practical Theology sa Word of Grace Bible School and also by profession, caregiver din ako. Okay. From Asian Institute of Healthcare. Parang ang daming-dami mong ginagawa sa buhay mo. Sa ngayon, medyo talagang busy lang din. Ilang taon ka na ngayon? 36. You're 36. Yes. So what exactly do you do as a consultant on youth development? I do projects, youth projects for the mayor. Like life skill seminars for the high school students, both private and public. Yeah. And then I also do and organize plays for her, a stage play. Then some of them are quiz bee projects. Yeah. Pinili mo ba itong profession na to or were you summoned or requested to do this? I was hired by Mayor Fernando herself through God's favor. Bakit mo naman sinasabing by God's favor? Kasi being a youth consultant on youth development, a very tough job also. And being, to be an example sa mga kabataan, I do believe doon ako ginagamit ng Panginoon. Pero life was not always like this for you before. Yeah. No? As a matter of fact, talagang completely opposite yung mga ginagawa mo naman. From my old ways before, talagang totally 180-degree turn ang nangyari sa buhay ko. Yung talagang masalimuot. Masalimuot? Lalo nun Kumbaga talagang sobrang puro kasamaan. Parang wala sa mukha mo eh. Ganun nga kasi ngayon tayo binago na ng Panginoon eh. Hindi lang yung sa inside natin, pati aura natin sa labas, di ba? Gaya nga sabi mo, parang wala sa image ko noon. Kasi parang yung before and after eh. What was life like before you became the Brian that you are now? Pero bago mo sagutin yan, magbabalik ang U-turn. Nung grade school ako, syempre gusto ko lang muna mag-cutting classes. Pero nung high school, yun na, sabay-sabay. Drugs, yosi. U-turn.
Naranasan ni Brian ang marangyang buhay. Hindi na niya kinailangang hingin ang mga bagay na kailangan niya, maging ang luho niya, dahil halos lahat ay naibibigay na sa kanya ng kanyang pamilya. Spoiled brat nga kung tawagin. Bukod pa dito ang kanyang pagiging uniko iho sa pamilya. Whenever he asks money, we give him because we wanted him to have a good merienda, to spend a little for his friends when they're together. So, not really lavishly, maybe a little more than enough. We're back here on U-Turn with me, Donita Rose, at kasama ko ngayon ang special guest ko na si Brian Izaguirre. Okay, well, hindi nila alam yung before, so pag-usapan natin itong ngayon. Let's start with your childhood. Ikaw ba yung are you the only child sa family? Ako yung unang apo sa amin magpipinsan. Ako rin yung uniko iho. Meron akong kapatid na 2 babae. Then, my father died way back 1973. 2.5 years old lang ako noon. Yung father, anong ang trabaho niya noon? Kumukuha siya ng medicine sa UP. Pero, galing ka sa isang mayaman na pamilya. ang aking mga lolo, lola. Ano ang business nila before? Before, ang aking lolo't lola, even my mom sa BIR. Pero ngayon, yung mom ko may negosyo sa States. Then, meron din kami mga negosyo dati rito. Furniture shop, even restaurants. Balita ko may cement mixing din. Ngayon na lang yun. Part of my sideline. Sa ngayon? Sa ngayon, oo. So, yung mga businesses mo ngayon, are they family-owned or? Yung dati, before. Pero yung ngayon, sa akin lang na meron akong printing business, t-shirts. Yeah. Aside from employed sa City Hall. Balita ko kasi, when you were much younger, meron ka pang mga bodyguards na kasama pag pumapasok sa school. Nung bata ako. What was life like? Ikwento niyo naman. Meron kaming security guard sa bahay. Then pag sinusundo ako, pinapasundo ako ng lolo't lola ko. Ganon sila ka-overprotected sa akin nun. Protective sila very much. Kasi, pwede kayong maging malaking target kasi you come from a well-to-do family, di ba? So, hindi naman sa ganon. Hindi naman sa ganon. Pero I do belong sa family ng mga pastor. Sa father side ko. Sa mother side ko naman, family of politicians sa province. Okay. So, nung namatay yung father mo, paano nagbago ang buhay niya? Nung namatay yung dad ko, nabiyuda yung mami ko ng maaga. Sobrang aga. Nabiyuda siya noon, 19 years old. So, batang-bata. Pinalaki ako ng lolo't lola ko. Bakit namatay naman ng tatay mo? Sa heart. And he was very young? Sa puso. 23 lang siya nun. Wow. So, what happened after that? Parang medyo naghirap na ba kayo? Or, Hindi naman. Or medyo naging busy yung nanay mo sa trabaho kaya hindi ka na masyadong inaalagaan? Ako naman kasi, hindi naman ako nagrebelde against my family. Hindi rin naman ako produkto ng broken family or something. It so happened na talagang dala lang din ang ekonomiya noon. Maluwag sa pera, then mabarkada ako. Kaya nangyari yung mga bagay na yun. Talagang kumbaga kinarir ko yung palabarkada and everything. Siyempre, naging curious din ako sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin nun, do you think na ginagawa ang mga ito dahil spoiled ka sa lolo at lolo? Isang bagay yun. Kasi talagang lahat binibigay sa akin eh. Gano'n ka-spoiled ka ba noon? As in, kung ano yung gusto ko, binibigay naman sa akin. Toys. So, nakapasok ka sa lahat ng mga exclusive schools? I've been to 15 schools before. Bakit? 6 times ako na-kick-out. Sa iba-ibang eskwelahan. Sa sobrang pagiging spoiled mo. Ano naman ang mga ginagawa mo na? naman nun, as in, syempre, marami akong barkada. Then, talagang,
Aside from yung name ko, kung mapapansin mo, ang initial ko, BI. Before, yeah? BI stands for bad influence. Yeah? Brian Isagire. Pero ngayon, biblical influence na. Yes, naman. Well, gano'n ka samahan nung nasa school? Bakit ka nakikick out mo? Nung una, nung grade school ako, syempre gusto ko lang muna mag-cutting classes. Gusto ko matutong sumakay ng jeep. Kasi hinahatid ako eh. So, ang gagawin ko, tatakas ako sa school para makapanood ako ng sine, tapos sakay ako ng jeep. Lagi? Nagka-cutting classes ako. Doon nag-start yun. Nagka-cutting classes ako, then trinay ko mag-smoke. Hanggang sa natuto na akong uminom. Ilang taon ka noon? Grade 5? Grade 6. Grade 6? Grade 6 ako nun. So, nagsasmoke ka na, umiinom ka pa? Nagtatry. Try. Pero nung high school, yun na. Sabay-sabay. Drugs, yosi. Paano nag-umpisa lahat to? Nag-umpisa lahat to dahil syempre sa, ayun nga, pag nagka-cutting classes kayo, nagkakayaan kayo magkakaklase, ako yung pasimuno pa noon. Kasi ganun nga pag niyaya ako sila, talagang sama lahat. Walang tumatanggi. Parang naging leader ka tuloy ng grupo sa kalokohan. Oo. Pero before this all started, you used to be a very studious kid. Nung bata ako. Leader ka sa mga ibang groups, Boy Scouts and all these things. Sa Cub Scouts, Boy Scouts, then even sa class. At saka talagang mataas ang mga grades mo. Oo naman. Kasama ako sa top 10. Wow! So, paano ba nangyari yung transition from naging top 10 ka sa school sa worst 10? Oo, kaya nga eh. Saan ba nag-umpisa yun? Hindi, kasi yun nga, na-curious ako, di ba? Kasi hinahatid nga ako sa school. Then, nag-start nga to yung sa cutting classes. Gusto kong magpunta, manood na sine. Bakit? Paano ba nag-start yung, kasi top 10 student ka, and then all of a sudden, parang bigla na lang naging curious ka na you wanna start cutting classes. Saan ba nag-umpisa talaga yun? Yun nga, na kumbaga, sa sobrang interest ko sa pag-aaral noon, aral lang ako ng aral, gusto ko naman maiba. Bigla na lang? Or was it the influence of a friend? No, ako lang. Gusto mo lang? Oo, gusto ko lang. Wow. Okay, so, dahil parang inuumpisahan mo na yung kalokohan, parang naramdaman mo na mas masarap na maging loko kesa sa kumayod at maging honor student. Ganun nangyari sa akin noon eh. Ganun tumakbo yung buhay ko. Oo. Do you think na ito ang naging dahilan kung bakit ka naging rebellious teenager from a studious boy? Sasagutin mo yan sa pagbabalik ng U-Turn. Dumating yung mga polis. Some of them, tsaka yung kami, dinala kami sa presinto. Sinuspend yung class dahil sa akin. Nadyaryo pa ako noon. Sa Manila Bulletin.